Ganun din yun, wala rin pinagkaiba kahit sabi ko nga, ba't niyo pa ako ba't niyo pa ako tutulungan? Bumalik na siya kasi tawag dito, hindi ko rin kaya eh. Pag-uwi ko mamaya, pag-uwi ko, babariling ko rin sarili ko, di ganun din. Diba? Nag-aalala ako sa kanya kasi hindi siya man lang siya tumatawag. Sana man lang, sabi ko nga tumawag lang siya, uy, boy pa ako. Matatahimik na ako nun. Kahit ano gagawin ko, basta mahanap ko lang yung wife ko. Kahit ano. Hanggang nagbayad ako mga tambay para mamigay ng mga picture ng misis ko. January 3, umalis siya, walang paalam. Pero nag-iwan siya ng sulat. Yun nga, maghiwalay talaga kami. So naisip kong isang paraan para mawala yung sakit kasi nasaktan ako. Yun nga, magpakamatay. Sa ugali ko na rin siguro eh, kasi dito lagi siya inaapi, dinadown, gano'n. Kaya nawala siguro yung pagmamahal niya sa akin. Mami, uwi ka na. Kawawa naman si Daddy, namimiss ka na. Napakabait na asawa. Baga talagang sabi natin perfect. Hindi umaalis ang bahay, sa bahay lang siya. Wala nga siyang mga friends, gano'n. Masikaso mga bata. Kaya lang medyo isip bata pa siya. Pero hindi natin maaalis dahil talagang bata pa siya. Kahit umulan, umaaraw, umulan. Tuloy ko kami araw-araw hanggat may araw pa. Basta maghahanap kami. Ang tao may kani-kanyang pamamaraan ng pagharap sa mga suliranin at pagsubok. Pero kung minsan, sa tindi ng dinaramdam, na itutulak siyang gumawa ng hindi inaasahang bagay. January 7, isang lalaki ang nagtangkang tumalon mula sa ibabaw ng billboard sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Iniwan daw kasi siya ng kanyang misis, kaya't gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay. Ganun din yun, wala rin pinagkaiba kahit sabi ko nga, ba't niyo pa ako ba't niyo pa ako tutulungan? Bumalik na siya kasi tawag dito, hindi ko rin kaya eh. Pag-uwi ko mamaya, pag-uwi ko, babariling ko rin sarili ko, di ganun din. Diba? January 10, nakatanggap kami ng tawag mula sa isang nagpakilalang Elderson Layugan. Siya ang lalaking nagtangkang tumalon mula sa billboard. Humingi siya ng tulong para hanapin ang kanyang nawawalang misis. Nung datnan namin si Elderson sa kanilang tahanan, hawak-hawak niya ang larawan ng kanyang asawa, si Jacqueline Huangco Layugan, 25 years old, mas kilala bilang Jack. Mahigit isang linggo na raw itong hindi bumabalik, kaya't labis ang kanyang pag-aalala. Nag-aalala ako sa kanya kasi hindi siya man lang siya tumatawag. Sana man lang, sabi ko nga tumawag lang siya, uy, boy pa ako. Matatahimik na ako nun. Inikot na raw niya ang mga lugar na posibleng pinuntahan ni Jacqueline, pero lagi siyang bigo. Ayon sa kanya, handa siyang gawin ang lahat, makita lang ang kanyang asawa. Kahit ano gagawin ko, basta mahanap ko lang yung wife ko. Kahit ano. Hanggang nagbayad ako mga tambay para mamigay ng mga picture ng misis ko. Sa kwento ni Elderson, madalas silang nagtatalo ng kanyang misis sa maraming bagay. Nung minsan daw silang mag-away, tinakot siya nitong aalis ng bahay. Pero hindi raw pumasok sa kanyang isipan na tototohanin ito ni Jacqueline. January 3, umalis siya, walang paalam. Pero nag-iwan siya ng sulat. Yun nga, maghiwalay talaga kami. At nung tuluyan na itong umalis, tuluyan na rin daw gumuho ang kanyang mundo. So naisip kong isang paraan para mawala yung sakit kasi nasaktan ako. Yun nga, magpakamatay. Aminado si Elderson, malaki ang kanyang pagkukulang at ito ang posibleng ugat ng pag-aalsabalutan ng kanyang misis. Sa ugali ko na rin siguro eh, kasi dito lagi siya inaapi, dinadown, gano'n. Kaya nawala siguro yung pagmamahal niya sa akin. Ayon pa sa kanya,
Malaking dagok sa pamilya nila ang pag-alis ni Jacqueline. Pati raw ang dalawa nilang anak, apektado. Lahat, tinigil ko na, pati pag-aaral ng anak ko, tinigil ko na. Kasi gusto ko kasi nandiyan yung anak ko eh. Gusto ko kasi nakikita ko siya, parang natutuwa rin ako, lumalakas din yung loob. Pero higit pa sa kanyang pangungulila, mas matindi ang pananabik ng kanyang mga anak. Mami, uwi ka na. Kawawa naman si Tati, namimiss ka na. Isang ulirang ina kung ilarawan ni Elderson si Jacqueline. Wala raw kapantay ang pag-aruga at pagmamahal na ipinapadama nito sa kanila. Kapakanan daw ng pamilya ang palagi nitong iniisip. Napakabait na asawa. Talagang sabi natin perfect. Hindi umaalis ang bahay, sa bahay lang siya. Wala nga siyang mga friends, ganun. Masikaso mga bata. Kaya lang medyo isip bata pa siya. Pero hindi natin maaalis dahil talagang bata pa siya. Sa aming panayam kay Elderson, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon. Jeran ang isa sa mga palayaw na ginagamit ni Jacqueline o ni Jack. Malimit daw itong magpakilalang dalaga, gamit ang apelyidong Juanco. May mga nakapagsabi rin na posibleng kasama ni Jacqueline ang kanyang kaibigang nagngangalang Rochelle. Nakatira raw ito malapit sa Philcoa, sa may gawing Tandang Sora. Bago namin sinimulan ang aming paghahanap, sinadya muna namin ang San Jose del Monte, Bulacan. Dito kasi nakatira ang ina ni Jacqueline. Posible ko namang itatago yun. Wala talaga akong kaalam-alam sa anak ko na yan. Kasi talagang magmula nung nandun sa kanya na yan, trusted na ako. Tsaka hindi siya hindi kasi palabarkada yan, talagang homebody siya. Kaya nga hindi ko ini-expect na gagawin niya yung mga ganyang bagay. Ginawa dyan lang gusto. Sa aming pagbisita doon, hindi na iwasan ang magbiyanan na maging emosyonal. Yung nararamdaman mo, nararamdaman ko. Alam ko kung paano masaktan ang katulad mo. Kagabi, naiiyak ako dahil naalala ko yung sitwasyon mo. Kaya lang, tataga mo lang ang loob mo. Tsaka si Jack, sana naman, luminaw ang isip niya. At tsaka wala naman sanang masamang nangyayari sa kanya. Naalala ko mo eh. 10 days na, hindi mo lang siya tumatawag. Wala nga eh. Ako rin, iniisip ko kung nasa na siya, bakit man lang hindi tumatawag. Ang cellphone nakabukas naman. Para malaman niya na... Sa huli, nag-iwan na lang ng pabaon ang nanay ni Jacqueline kay Elderson. Pinakamagandang gawin mo, ayusin mo yung sarili mo, isipin mo yung mga bata. Hindi sagot yung mamamatay ka. Nakikita ng anak mo, trauma aabutin yung mga bata sa'yo. Sa pagsisimula ng aming pag-iikot, bumuhos ang ulan, pero desidido si Elderson. Hindi ako pwede magpahinga dahil nag-aalala nga ako. Saka pag wala ako kasi akong ginagawa, doon ako nadidepress eh. Kahit umulan, umaaraw, umulan. Tuloy ko kami araw-araw hanggat may araw pa. Basta maghahanap kami. Una naming pinuntahan ang police station na may sakop sa Evergotesco. Dito kasi ipinablotter ni Elderson ang pagkawala ng kanyang asawa. Wala pala si Kernel? Wala pala si Kernel? Sa bahay, sabi naman nila wala pa naman daw. Pero walang bagong impormasyon sa istasyon ng pulis. Sunod naming tinungo ang Philcoa para doon magtanong-tanong. Mas gusto kasi ni Elderson na isa-isahin ang mga lugar na hinihinala ang pinuntahan ni Jacqueline. Baka namumukha niyo, ma'am. Pare, baka namumukha niyo. Hindi lang ako tutulong. Tawa ko yan, nawawala. Ilan ba? 10 days na. Hindi na kontento si Elderson. Inisa-isa niya ang mga poste roon para magdikit ng mga litrato ng kanyang misis. Tinanong din ni Elderson ang mga tricycle driver. May napabalita raw kasi noon na may nakakita kay Jacqueline doon. Saan niyo nakita dito? Sumakit tricycle nahalap ko.
sinusundan ko, nawala. Ganon? Oo. Sa'yo Pero nakita? next time na makita ko ulit, Next time, sir, ito may number dyan, oh. Ito. palatanda ko yun, nunal niya rito eh. Hindi kami nawala ng pag-asa. Sunod naming pinuntahan ang Tandang Sora. Hindi na ako, huwag niyo itapon, sir, ha? Ma'am, baka namumukha niyo po. Hindi ko, kunin niyo lang po. Thank you. Sige, sir, ha? Ang anak nilang si Miguel, tumulong na rin sa pamimigay ng mga litrato ng kanyang ina. Inabutan na kami ng dilim. Nagpasya kaming ipagpatuloy na lamang ang paghahanap sa ibang araw. Habang nasa sasakyan, puno pa rin ang pag-asa si Elderson. Pero at least may ginagawa siya. Slim lang, very slim yung chance natin makita siya. Pero at least may ginagawa tayo. Kaysa yung, hindi talaga natin siya makikita nang wala tayong ginagawa. Nasa bahay lang tayo. Bago umuwi, dumaan muna kami sa isang simbahan para kausapin ang isang pari. Dahil sa mga pinagdaanan kasi ni Elderson ng mga nakarang araw, baka raw makabuti sa kanya na kumonsulta sa isang counselor. Depende kung anong ginawang action. Kaya mali yung sinasabi natin. Mabilis din namang nagbukas ang isip ni Elderson. Kinokontrol ang emotion. Yes, Father. Lahat. Naging mailap ang swerte sa paghahanap namin. Pero si Elderson, buo pa rin ang loob sa paghahanap. Umaasang isang araw, babalik din ang kanyang asawa. Sa ngayon, huhugot na lang daw siya ng lakas sa Diyos para harapin ang anupamang hamon. Ang tao, iiwanan tayo, pamilya natin iiwan. Pero ang Panginoon, hindi tayo iiwanan kahit kailan. Basta tumawag lang daw tayo. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang